So, Carla, ngayon ang pag-uusapan natin ay isang krimen na talaga nga naman, it is one of the most horrendous of all sexual violence. Itong tinatawag na rape. Yes, at alam mo, Dayan, ang Gabriela party list, magkakaroon nga ng mga onting changes or patungkol nga dito sa rape law. At para pag-usapan yan, makakasama natin si Honorable Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Hi! Welcome to Good Morning, Boss. Magandang umaga rin sa inyo, Dayan at Carla. At isang napakaganda at napakahalagang topic talaga itong issue na ito. That's right. Lalo na puro talagang kababaihan tayo ngayon dito. At pag-uusapan natin, alam naman natin na talagang talamak at malaking krimen at mabigat na problema itong tinatawag na rape. So, ano po yung mga bagong amendments pagdating dito sa kasong ito? Sa kasalukuyan kasi, no, meron naman tayong existing law, no, yung anti-rape law na A353. Ang isang mabigat na lumalabas ngayon, pagka may mga biktima na nagsusumbong at umaabot sa korte, ang isang problema, laging napapawalang sala yung perpetrator kasi nga pagdating doon sa husgado, he said, she said na lang yan at lumalabas na parang with consent. And not only that, traumatized yung mga victims, so wala silang capacity to really save yung sarili nila at magsalita para sa kanila. So may mga rules tayo and may mga bagong laws kung saan mapoproteksyonan yung mga biktima, right? Itong aming panukala, gusto namin na ang bottom line talaga rape, yung consent, yung issue ng consent. Kasi lagi-lagi ang sinasabi, pumayag Kaya napapawalang sala yung perpetrator. Kaya dito sa panukala namin, bibigyan din namin na ang core ay doon sa ano yung mga circumstansya such that yung victim ay na rape. Kasi ang kalakaran talaga sa husgado, talagang ipapaulit sa'yo. Tama yung sinabi ni Diane, no? Talagang pag nakapanood kayo ng hearing, parang yung victim talaga ay parang muling nire-rape. Helpless talaga, no? Kaya kung hindi matibay, aatras ka na Kaya dito sa panukalang batas namin, nilagay namin, ano yung mga sirkumstansya na nagluwal noong isang sitwasyon na siya talaga ay magiging victim ng rape. Yung intimidation, yung pang-aakit, nilasing ka, no? Binola ka. Tingin namin, ito ay magiging sapat na batayan na, no? At yung perpetrator ay mabibigyan ng parusa. At dito sa panukala rin namin, binigyan din namin kapag ang perpetrator ay person of authority. Halimbawa, siya ay malakas ang influence. Siya ay opisyal, lalo na. At sa mga hinawakang kaso ngayon ng Gabriela, nitong nakaraang 2 taon lamang, marami talagang lumapit sa amin na ang perpetrators ay mga military, no, sa kanayunan. Ito naman po, napansin ko naman ngayon sa balita, no, sa news, marami naman pong biktima, mga bata. Yun lang nga, isa pa yun, pabata ng pabata. At sila naman talaga yung pinaka-vulnerable. Sila yung pinaka-helpless. Sila yung madaling maloko, no? Kaya ang tingin namin, maliban talaga sa pag sinabi mo ng biktima, ano na yan mabigat na talaga ang kasong yan. Kasi bata yan, talagang statutory rape talaga yun. Yes, and this is really alarming para yung mga bata na nabibiktima. Is this something na napabayaan sila? Ano pong rason kung bakit may mga ganitong klase ng mga kaso? Kapabayaan po ba ito ng mga magulang bilang party po ng Gabriela Party List sa mga nahawakan nating mga kaso? Ano po ba sa tingin natin yung kailangan tayong mag-focus on or ano ba yung dapat natin i-prioritize dito? Alam mo, sa bahagi namin, kaya nga number 1 agenda talaga namin, more than legislation and public information Kasi lalo na doon sa kababaihan, ano ba ang karapatan natin? Kasi ang rape almost always yan,
power play yan eh. That's right. Oo, power And play yan eh. Since you've mentioned about karapatan, alam mo, Carla, yung ibang mga babae dyan, hindi nila alam kung ano nga ba talaga yung mga totoong karapatan nila. At yung mga na-victimize din ng rape, yung iba dyan, natatakot silang lumabas. Number one, kasi takot sila na mapahiya sila or kung anong sabihin sa reputation nila. That's why, andito rin ang Gabriela to really support them, right? Actually, yung stigma talaga eh. Tsaka sa kultura talaga natin, kapag ka mayroong lumabas na biktima, ang knee-jerk reaction ng publiko kasi biktima. That's right. Oo. Kaya kailangan talaga natin ng education ng general public. How to appreciate yung mga objective realities. Bakit din nagaganap ang rape? Kasi sabi ko nga, yung kultura natin, tapos yung economic and political system natin, lalong naglalagay sa kababaihan na maging vulnerable talaga sa violence, lalo na ang rape. Yes. Alam mo, before po, meron po akong mga nakausap na rape victims, yung kinikwento ko po sa inyo kanina. And usually, yung iba, hindi sila nagsusumbong dahil may threat din from the, yun ang rape sa kanila. Lalo na kung ang perpetrator nga ay makapangyarihan. Takot sila, takot. Oo. That's why itong mga laws na to na maipasa is to protect the rape victims. Parang ito this is an improvement to the existing law. Kasi ang tingin nga namin, ang hirap talagang i-prove ng rape. Laging, it's either nga sa hirap na i-prove, aatras na lang yung biktima dahil may stigma na nga siya. Or talagang yung korte ay ipapawalang sala dahil nga sasabihin consensual naman. Kaya tingin namin mahalaga talaga na magkaroon ng pagbabago talaga sa batas. Pero more than legislation, education talaga ang kailangan natin no? That's right. More than that, important na ma-educate lahat ng mga kababaihan at magkaroon ng public awareness. That's why, ano ba yung mga ginagawa natin projects and programs para mas ma-disseminate pa yung mga impormasyon tungkol dyan? Yung isa, very particular kami doon sa issue na ngayon ng exploitation ng mga kabataan. Kaya nilaunch namin yung isang book, May Mumu sa computer ko. Last week. Mga 2 weeks ago yun Oo. Kasi ang tingin nga namin, yung isang avenue rin talaga ng exploitation ng bata, yung paggamit ng computer. That's right. Kaya ito, isang libro ito na mag-educate at kakatulungin yung teachers, kakatulungin yung parents, how to prevent yung sex exploitation ng mga bata using the cyber medium. That's right. Pero ito nga po, marami po tayong education and public information and ngayon nga magkakaroon pa ng amendments po sa rape law. Enough po ba yung strength ng ating batas po para po protektahan yung ating mga kababaihan? Actually, if I were to, yung batas, sasabihin ko, mayroon namang sapat. Ang isang malaking problema natin, implementation. Pero yung kanyang kasapatan ay pwede pa talagang i-improve. Kaya nga may amendment pa tayo na magbibigay pa rin talaga ng pagbabago para yung victim talaga mas ma-empower. Empowerment of the victims talaga ito. Meron pa akong isang follow-up question. Kasi syempre, again, kanina nabanggit na nga ni Diana, meron pa mga biktima na talagang takot po, magsumbong. Saan po ba sila pwedeng lumapit? Ano po ba yung hotline? Or saan po ba nila kayo pwedeng lapitan? Sali na po yung Gabriela. Ang Gabriela Women's Party, meron kaming services department every Friday. Ang telepono namin ay 434-1039 at doon naman sa Gabriela Alliance 374-4423 at pwede namang tumawag para magkaroon ng appointment. At syempre ang mahalaga talaga dito, mabigyan muna ng lakas ng loob yung victim na magsalita. Alright, thank you so much. Tutunan ngayong umaga, most especially lalo na dun sa mga kababaihan dyan. Ang importanteng number 1 ay dapat alamin natin yung mga karapatan natin bilang babae. Again, thank you so much for joining us this morning. That was Honorable Emmy De Jesus from Gabriela Party List.